Blessed Sunday Church. Sabi nga sa pinalabas earlier, no matter where you are or where you've been, you're always welcome here at CFSM, amen? Let's all clap our hands all together. Welcome kapatid, to your left, to your right, to the front, from the front to the back. Welcome tayong lahat, pati yung mga nasa online, pati yung mga nasa nag-tune in, no? Every Sunday or every week sa atin. And naniniwala ako na ang Panginoon ay nag-aalab sa ating mga puso. Just some backstory, hindi ko kakwento ang buong buhay ko. Just some shortcuts, snips lang. Na nung bata ako, sabi ng nanay ko, nagmamalaki niya ako kasi wala akong hiya. Dito ako nahihiya. Nung bata ako, as in, siguro ako nakikita niyo si Liza May, mga ganung energy. Tapos sabi ng asawa ko, hanggang ngayon wala naman daw akong hiya. Though kidding aside, dahil doon, from then on, nag-aspire ako. Sabi ko, siguro pag high school ako or college ako, gusto ko mag-artista. Sabi ko kay daddy. Nung buhay pa si daddy ko, no? Pero eventually, ang desire na Panginoon ay iba sa naging desire ko. And I chose to submit, to follow Him. Bakit? Naniniwala ako doon siya nag-glorify. Sabi nila, Kapampangan, at yung kustong suka, dada. Pati ka mag-FA, flight attendant, pwede ako, matangkad ako. Kaya lang hindi kumpleto ang ngipin ko. Kaya doon po ako na-disqualify. Kasi po, anlibunot dati. Si daddy ko, pina-anlibunot niya ako. Pero, yun nga, nung bandang college, sabi nila mag-tourism ako, pero hindi yun niloob ng Panginoon. Ang nangyari is, siguro, yun nga, yung innate na tawag doon, extrovert. Nung nasa corporate na ako, ayun, lahat ng stage. Sige, sayaw dyan, kanta dyan, tumbling. Hello, okay na. Ayun, just to isipin na I can please people, I can please everyone, sa company, sa family ko. Kumbaga, ayan, nasa camera ako, ganyan. Pero sabi nga ni Brother Ian kahapon, nung sa devotion namin before practice, na that's the world's validation. Ang Panginoon ang nananatiling mag-glorify even from the time we were in our inmost being, kahit na from the creation of the world until now, and even in the future days to come, siya lamang ang mag-glorify. Ba't ko nasabi yon yung backstory ko? Kasi kahit sa ang stage, off stage, on stage, kahit sa bahay, kahit anong ministry natin, kahit simpleng pag-share ng good news niya sa kapwa natin na nakaupo, hanggang sa Broadway, sa malalaking sentrum para isiwalat ang kanyang magandang balita. Yun at yun, eternal na lathalain natin ang kanyang magandang balita. Yun ang nakikita ko na talagang absolute, na hindi makakapantay sa kahit anong entablado. Yun ang pinaka-eternal platform na mabibigay natin sa Panginoon. Which brings me to this verse, 2 Corinthians chapter 12, verse 5. That experience is something worth bragging about, but I'm not going to do it. I am going to boast only about how weak I am and how great God is to use such weakness for His, pakisabi po, glory. Verse 9 to 10, now I am glad to boast about how weak I am. I am glad to be a living demonstration of Christ's power. Sabi ni Paul the Apostle, instead of showing off my own power and abilities. Lastly, verse 10, since I know it is all for Christ's good. For when I am weak, then I am. Tayo lahat ay tagumpay na. Amen, tagumpay. The less I have, the more I depend on Him. So lahat ng dumidepende sa Panginoon, sa Kanyang kaluwalhatian, tumayo sa ating mga paa as we praise and worship His holy name. He is worthy. He is Yahweh. He is the Alpha and Omega. Oh, you are at the beginning and the end, oh God. Come on, clap your hands with me this morning. He is worthy. He is more than good. No one can surpass your greatness, God. There is singing at the ancient gates. There's a melody of ceaseless praise. Age to age, the sound is only growing stronger. There's a throne beneath the name of names. Seated on in what
peace and everlasting life. So what heaven's treats, there is no night. Every tear is wiped away. No sorrow. Worship Him and worship Him with joyful sound. Sing until your voice gives out. No matter where the music is around, release your worship. Praise Him like where there is glory. Here and now He's just as holy. Jesus is so worthy of it all. Come on, everybody, bring your song. Bring your song, He loves to hear it. Bring Him every praise of hearing. Jesus is so worthy of it all. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who is, the one who is, the one who is to come. Declare. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. Him like when there is glory. Here and now He's just as holy. Jesus is so worthy of it all. His weather, bring your song. Bring your song, He loves to hear. Bring Him every praise of lyrics. Jesus is so worthy of it all. Sing it again, praise Him. Praise Him like where there is glory. Here and now He's just as holy. Jesus is so worthy of it all. Bring your song, He loves to hear it. Bring Him every praise of lyrics. Jesus is so worthy, worthy, worthy of it all. The one who is, the one who is, the one who is to come. The one who is, the one who is, the one who. Come on, every son and daughter in this place, sing to the Father. The one who is, the one who is, the one who is to come. Every servant leader, sing to the King. The one who is, the one who is, the one who is to come. Hallelujah. Come on, church. Give your praise to the one true God. Because He is. He is. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is. He is. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous.
Every knee shall bow, every tongue proclaim, giving glory to His holy name. 'Cause He's the Lord over everything. Let all of creation proclaim. Yes. Woo. Let creation sing, let the people shout, for His goodness and His mercy, let us praise Him now. Every knee shall bow, every tongue proclaim, giving glory to His holy name. 'Cause He's the Lord over everything. Let all of creation proclaim. Almighty, Almighty, incredible, incredible, amazing, amazing, supernatural, wonderful, wonderful, marvelous. Supernatural, wonderful, wonderful, marvelous, Come on, church. Let's declare how powerful God is. Rejoice, let the people dance to a Savior and Redeemer. We will lift our hands. He's the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah, let creation sing. 'Cause He's the Lord over everything. Let all of creation proclaim. Almighty, Almighty, incredible, incredible, amazing, supernatural, wonderful, wonderful, Almighty, Almighty, incredible, incredible, amazing, supernatural, wonderful, wonderful, marvelous, the Lord over everything. Let all of creation's proclaim. 'Cause He's the Lord over everything. Let all of creation's proclaim. Almighty, Almighty, incredible, incredible, amazing, supernatural, wonderful, wonderful, marvelous, yes, yes. Almighty, Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous, yes, yes. The King of Kings, the Lord of Lords, the Holy One, the great I am. He is, He is, He is. Hallelujah. He is, He is. Hallelujah, Jesus. We praise the Lord. We glorify your name, O God. Tunay nga, Lord, that you're amazing, Lord. Wonderful, beautiful, O God. Marvelous, Lord, sa aming mga buhay, O Lord. And truly, Panginoon, araw-araw namin nararanasan, Lord, ang kabutihan mo, Lord, kadakilaan mo, Lord, sa aming mga buhay. Your presence, O Lord, is always with us, Panginoon. Kaya naman, Lord, walang nararapat na iba, Lord, sa puso namin, Lord, kung hindi lamang Ikaw, Panginoon. None but Jesus, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. In the quiet, in your stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know that I am restored. When you
declare with all our hearts. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know You're sovereign still. In the moment, in my weakness, You give me grace to do Your will. So when You call, I won't delay. Is my song through all my day. There is no one else, oh Lord. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. All my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in You, Lord, forevermore. All my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in You, Lord, forevermore. Let's sing together. There is no one else for me, none but Jesus, oh Lord, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Jesus, oh Lord. You are the love of my life. You are that hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade You for silver or gold. I wouldn't trade You for riches untold. You are
to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me. Let's declare with all our hearts. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Praise you, Lord God. Hallelujah. Truly, Lord God, there is no one else for us, none but Jesus. Wala nang iba, O Diyos. Wala nang iba. Dahil, Panginoon, ang aming Panginoon lamang siyang napako sa krus para kami ay tubusin sa aming mga kasalanan, para kami ay palayain sa alipin ng kasalanan. Ang Panginoong Yesus lamang, Panginoon, ang siya nagbigay ng daan upang kami makapanumbalik sa inyo. Ang aming Panginoong Yesus lamang ang siya naging daan upang kami magkaroon ng intimacy sa inyo, upang kami magkaroon ng bagong buhay, bagong pagkatao. Sa aming Panginoong Yesus lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapahingahan sa buhay. Kaya Lord God, hindi ka namin pwedeng may pagpapalit at hindi ka namin pwedeng may kumpara. There is none but Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Walang katulad ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Lord God, there is none. Dahil sa inyo lamang, Panginoon, masusumpungan ang tunay na katagumpayan ng buhay. Kaya nga, Lord God, sa buhay namin, Lord, patuloy ka naming itataas. Patuloy na mga salita mo, siyang itatanim namin sa aming puso't kaisipan. Patuloy kaming mamuhay sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin. Lord God, salamat sa inyong biyaya. Salamat dahil tinatamasa po namin ngayon ang iyong biyaya na kung saan kami ngayon ay karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Kaya, Lord God, ang aming mga labi, ang aming mga puso, paggising pa lamang namin ay puno na kami ng pasasalamat. Ikaw ang patuloy namin pupurihin, pararangalan sa aming mga buhay. Kaya, Lord God, salamat po. At alam ko po, Panginoon, higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming inihiling, ang pwede mong iparanas sa amin. Kaya Lord God, we are expecting more of you. At alam ko, Panginoon, sa aming intimacy sa inyo, sa aming relasyon sa inyo, patuloy, Lord God, nararanasan namin ang kapangyarihan mo sa buhay namin. Kaya Lord God, salamat po. Maraming pong salamat. At alam po namin, O Lord, habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, O Lord God, alam po namin, puno kami ng pag-asa. Dahil, Lord, our hope is Jesus. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Ama. Pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen.
Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring you praise. Praise the name, Jesus. Thank you, Lord. Isang matagumpay na umaga po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So bago po tayo mag-pray para sa ating pagbibigay, ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Amen? Inihanda niya at inayos niya ang mundo bago pa man dumating si Adan at si Eva. At nang magkasala ang tao, inayos ng Diyos ang relasyon natin sa Panginoon. At in relation to that, kailangan pong maging maayos ang ating mga sasakyan. Amen. So doon po sa after gate, wala pong magpa-park doon. Kaya po nilinis natin yung may side para doon po ninyo ipasok yung mga sasakyan. Kasya naman po, kahit kotse pa. Para pagkatapos po ng ating worship celebration, ng ating sa pananambahan, maayos po yung flow ng paglabas ng mga sasakyan. Tama po ba? Amen. Meron pa po bang magpa-park sa Sunday sa harap ng gate? Meron pa po ba? Wala na po, no? I-clear po natin yung harapan ng gate for the easy flow of the traffic. Traffic talaga, no? Easy flow po ng ating mga sasakyan paglabas po natin. Amen? Sa atin pong mga announcements, CFSM Young Adult Department, magkakaroon po sila ng Blue Christmas. Ayan, 12 years of celebration na po. Palakpakan naman po natin ang ating young adult. Okay? Sila po ay nagbibilang na, no, ng tinatawag nating dekada, a decade plus 2 of kanilang Christmas party. Katulad ng Kalangitang Bughaw, isang patunay na lalong lumilinaw ang pagmamahal niyang umaapaw, damang-dama at ating matatamasa. December 6 na po yan sa Saturday. Ito na pong parating na Saturday, 2:00 p.m. and wear blue shirt. Blue po, pwedeng light blue, pwedeng royal blue, basta't blue. Okay, sunod po natin. Okay, ang ating CFSM Women's Denim and Diamonds Year-End Party. Arise, shine, for our light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Isaiah 60 verse 1. December 5 po yan, bago ang sa young adults sa Friday na po ito. No? Dito po yan gaganapin at 5:30 p.m. We are inviting all our women po to attend. Papahuli ba naman ng youth? CFSM Youth Ministries will have their Christmas party on December 28, 2025. So yun po ay post, no? Post Christmas party, praise, meron silang praise, worship, and games. Ito po ay gaganapin after Sunday service. Dito po yon. So I think wala na pong uuwi kasi after Sunday service na yon. Attire, denim outfit. Sige po. Let's Youth Online Caroling 2025. Ayan, recording day po ninyo ay December 7. That would be Sunday. Alright. Sige, time after Sunday service. Tapos meron din po kayong attire. White for the boys and red for the girls. Red for the girls, white for the boys. Hindi po baliktad, no? And syempre, ang ating mga matatagumpay na kalalakihang pinagpala ng Diyos, you will have your Christmas party on December 13, 2025. Ito po ay Saturday din, no? At 5 p.m. sa ating matagumpay na tahanan ng ating pastor, Menjolas Residence. Lahat po ng mga kalalakihan, pumalakpak. Ayan, ang ibig pong sabihin, marami kayong mag-a-attend and please invite.
Okay. Mayayaman po yung mga men's group. Kayang-kaya nila yung maraming, amen, maraming mga guests. Hallelujah. Sunday School Christmas Party on December 14, next Sunday. Meron po silang exchange gift of 100 peso worth, unisex po. Pwedeng pambabae, pwedeng panlalaki. Meron pa po ba? Wala na. Alright. Ang sabi po ng 2 Timothy 1, verses 9 to 10, tayo ay iniligtas at tinawag sa isang banal na pagkatawag, hindi dahil sa ating mga sariling gawa, kung hindi dahil sa layunin at biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo noong una pa man. Amen. So, God has His purpose in our lives. At alam po natin, ang purpose ng ating Panginoon is to excel in everything that we have. Mag-excel tayo sa ating pananampalataya sa Kanya, mag-excel tayo sa mga relationship natin, mag-excel tayo sa finances natin, mag-excel tayo in our profession, in our studies, in everything. Because He is a God of excellence. And now, ninanais din po ng Panginoon for us to excel in our giving. Dahil yan yung kaparaanan upang patuloy nating mapatunayan na ang Diyos ay mabuti at mabiyaya at hindi magkukulang ang sino man sa kanyang mga anak. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, wala na pong dapat patunayan pa na kayo ang Diyos na nagbibigay. Kayo ang Diyos na may malalim na pag-ibig at kabutihan sa bawat isa sa amin. Father, the material things that we have all comes from you. You are the source, O God. Kaya nga po, anuman ang ipinagkaloob sa namin sa pamagitan, Panginoon, ng inyong biyaya, ito ay bumabalik sa amin ng higit pa. Ang aming dalangin, Panginoon, that our spirit will see the truth in your word, that in everything that we do in your name shall prosper. Sa amin pong pagbibigay, Ama, ipinagkaloob niyo na po sa amin. Hindi pa man po kami nagkaloob, Panginoon. Ipinagkaloob mo na ito sa amin. Kaya nga po sa umagang ito, lahat po, O Diyos, ay alam po namin may puso sa pagbibigay. And as we give, Lord God, may we be worthy in your sight, not because of the amount, but it is because of our heart that desires to give. We give you glory, praise, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Gusto lang pong i-reiterate muna ng mga nasa youth department po na meron po tayong voice recording after the service. So sa mga youth po, please stay. We have a lunch for you. Don't worry about that. And then next Sunday, that will be the video recording po natin. Walang naibigay na pabil sa akin, but I believe we are very much happy to greet everyone. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at batiin po natin ang ating mga brothers and sisters. Now it's just as holy. Jesus is so worthy of it all. Your song he loves to hear. In every verse of lyric, Jesus is so worthy of it all.
Good morning po sa ating lahat. Si Pastor lang yata yung nag-good morning. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Okay, so last Sunday of the month po tayo ngayon. No? Last Sunday of November. Happy birthday po, Pastora Saling. Bonifacio Day. Bonifacia Day. Okay, so, but it is the first, yung beginning of our second part. Yung part 2 po natin. Yung part 1 po natin, napag-usapan po natin for this quarter, yung mga prophecies sa Old Testament about the first advent o first coming of Christ. Di po ba? Yung mga una nating tinalakay is about the first coming. Yung unang pagdating po ng ating Panginoon, yung kanyang kapanganakan, paano na ihanda bago siya ipinanganak, yung kanyang kamatayan at yung kanyang resurrection. And this part 2 ay tatalakayin po natin the coming of the Son of Man. Okay? Intentional po yung the coming of the Son of Man. Bakit hindi the second coming of Christ? Malalaman po ninyo habang ating pong pinag-aaralan. Bakit the coming of the Son of Man? Okay? So hopefully po, for the remaining Sundays po ng ating pong quarter, yung Behold, the King has come, ay makapagbigay po tayo ng liwanag, dun sa mga tinatawag na last things, o mga huling bagay o yung mga mangyayari sa huling panahon, yung end times. End time events. Okay, last things or end time events. So sa Bible school po tinatawag po yung eschatology. Ibig sabihin lang po ng eschatology ay study of last things. Last things, mga mangyayari sa huling panahon. Okay? So hopefully po makapagbigay tayo ng liwanag kasi marami po sa mga pinaniniwalaan natin, actually, there are very popular doctrines and beliefs, na para bagang yung mga passages kapag binasa mo, para bagang tumutukoy doon, it seems the scriptural passage seem to affirm, their reality, parang totoo sila, and yet, hindi po natin lubusang pinag-aralan yung konteksto. Pinag-aralan po natin before na yung konteksto, yung kabuuan ng kwento. Ano yung nauuna, ano yung nasa gitna, ano yung nasa huli. Tatandaan po ninyo yon. At hindi lamang po basta konteksto, kundi yung kabuuan ng Biblia. Ano ba yung sinasabi ng Biblia sa kabuuan? Hindi ba siya kumokontra? Kapag sinabi natin yung katuruan o tinuro sa atin yung isang katuruan, hindi ba siya kumokontra sa ibang mga passages sa Bible? Hindi po kasi pwedeng kukuha tayo ng konti dito, tapos magbibigay tayo ng doktrina. Gagawin nating isang doktrina o gagawin nating isang teaching. Kailangan po nasa konteksto, sa kabuuan ng Biblia. Okay po? So, for this morning, sabi ko prelude po tayo, yung para mabigyan po muna tayo ng background. Kasi isa sa mga passages na para bang nag-a-affirm sa second coming of Christ, o yung pangalawang pagdating ng ating Panginoon, is Matthew chapter 24. Diba? Kung babasahin mo, about ito sa second coming of Christ. Pero kung pag-aaralan po natin ang konteksto, pag sinabi po natin konteksto, yung historical context niya, ano ba yung kwento? Sabi ko ano ba yung kwento? Ano ba yung plano ng Diyos? Yung historical context niya. Ano ba yung nangyari? Ano yung nangyari nung una? Ano yung mangyayari sa inaharap? Okay? Ano ba yung covenantal context niya? Pag sinabing covenantal context, yung pong kasunduan o tipan ng Diyos
lalong-lalo na sa bansang Israel. Kaya po tinawag na covenantal kasi may tipan ng Diyos sa bansang Israel. Remember, Mosaic Law, sa Mount Sinai, nagkaroon ng tipan ng Diyos at ang Israel. Okay? Ano pong sabi ng Israel? Gagawin po namin lahat ng pinag-uutos ninyo. Yun po yung tipan nila. No? At sa Deuteronomy 28, mababasa po natin doon, kapag sinuway nila, kapag nag-break sila doon sa covenant, mayroong mangyayaring kapahamakan sa kanila. Pero kapag sumusunod sila, ay pagpapala ang kanilang mararanasan. That is the covenant between Israel and God. No? Tandaan po natin, iba yung covenant ng Diyos sa atin ngayon, the new covenant, iba yung covenant niya sa lumang tipan between God and Israel. Okay? So, ganun din po yung linguistic context. No? Hindi lamang historical context, hindi lang covenantal context, kundi linguistic context. Ano ba yung lengguwahe nila noong panahong iyon? Definitely, ang lengguwahe po nila, yung ancient language po nila, ay hindi kamukha po ng ating lengguwahe ngayon. Okay? Kaya kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, tinitingnan din po natin sino yung mga kausap nila, sino yung kausap ng ating Panginoon, no? Sino ang mga, ano ang kultura nila noong panahong iyon, di ba? At anong lengguwahe nila noong panahong iyon. Okay? So let us now read Matthew 24, 1-3 muna po tayo. Matthew 24, 1-3. By the way po, bago po natin maunawaan ang Matthew chapter 24, kailangan basahin po natin, alam natin yung nasusulat sa Matthew 21, 22, 23. Okay? Nakalimutan ko pong pina-assignment last week, dapat ipapa-assignment ko. Basahin nyo Matthew 21-24. Pero ngayon na lang po nyo assignment, no? Para next week ay nabasa na po natin ang Matthew 21, 22, 23, and 24. Although yung iba po ay babanggitin po natin mamaya. Okay? So ang sabi po sa Tagalog, lumabas si Jesus sa templo. Okay, yung pong konteksto nito, kagagaling lang niya sa confrontation niya with the scribes and Pharisees. Diba? Remember, yung pong preaching ni Pastora Irene, kine-question siya, ano bang authority meron ka? Bakit mo ginagawa ang mga yan? Bakit mo tinaob yung mga lamesa sa templo? Bakit ka nagpapagaling ng mga may sakit? Bakit ka nangangaral? No? Kine-question po nila yung authority ng ating Panginoon. Kaya paglabas niya sa templo, sabi niya, lumabas si Jesus sa templo at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Okay? Imaginin po ninyo yung kwento, no? Itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, magigiba ang lahat ng iyan at walang maiiwang magkapatong na bato. Okay? Magigiba ang lahat ng yan at walang maiiwang magkapatong na bato. Ibig sabihin, complete destruction. Walang matitirang nakatayo. Lahat mali-level down, no? Mapapatag. Lahat ng mga batong nakikita nila ay babagsak. Okay? Mawawasak. Verse 3, ang sabi po, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga olibo. Kaya po tinatawag yung Matthew chapter 24 at 25 na Olivet Discourse. No? Olivet Discourse kasi ito po ay teaching, no? Discourse ng ating Panginoon. Sa Book of Matthew, mayroong pong mga 5 discourses. Di na natin pag-aaralan. Yung pang-5 ay yung Olivet Discourse. Okay? So, dahil tinuro niya sa Mount of Olives, okay, bundok ng mga olibo. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo. Ano po yung sinabi niya? Na magigiba ang lahat ng yan at walang maiiwang magkapatong na bato. So ang tanong ng mga alagad, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang palatandaan na muli ninyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Okay? Sa Mark chapter 13, malinaw po na
hindi lamang po basta nila itinuro yung templo, kundi ang sabi po niya, Mark chapter 13, nang paalis na si Jesus sa templo, sinabi ng isa sa mga tagasunod niya, Guro, tignan niyo po ang templo, kay laki ng mga ginamit na bato at napakaganda ng pagkakagawa. O di ba? Mas detalyado na oo sila, no? Namamangha sila sa laki ng templo, sa mga bato, no? Sa kagandahan ng templo. Okay? Napakaganda sa paningin, no? The disciples admired the magnificent temple. Okay? Para lang po tayong magkaroon ng image, no? Ng idea kung ano po itsura ang templo, tingnan po muna natin yung una, yung original na temple. Okay? Next slide. Yan po yung tinatawag na Solomon's Temple. Remember ang sabi ni David, bakit ako nakatira sa napakagandang palasyo pero ang Diyos nakatira lamang sa isang tent, no? Yung Ark of the Covenant nasa tent. Kaya ang sabi niya, papagawa ko ang Diyos ng tahanan, ng temple. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ikaw yung gagawa. Ang gagawa ay yung anak niya, magiging susunod na hari, si Solomon. Okay? Kaya Solomon's Temple. Okay? Alam po natin yung templo, no? Yan po ay design ng tabernacle din. Meron pong outer court. Yung pong outer court kung saan nandun yung brazen altar, no? Yung laver, yung hugasan po nila, no? Nandun din po yung mga animals na kanilang iaalay, no? Ahin. Okay? So, meron siyang outer court at meron siyang inner court. Yung pong inner court, yung nasa loob, yung nakakulong, Holy of Holies yung nauuna, tapos Holy Place yung nauuna, then yung pinakadulo ay Holy of Holies. No? Sa Holy Place, nandoon yung lampstand, nandoon yung table of shewbread, nandoon yung altar of incense, at sa Holy of Holies, nandoon po yung Ark of the Covenant, at yung mga cherubim, no? Yung mga nakabantay doon sa Ark of the Covenant. Okay? So, yun po yung ano niya. Tignan po ninyo yung box, yung triangle sa itaas. Ang nasa ibaba po ay American football, ano yun? American football field. Yun po yung laki ng American football. Nanonood po kayo ng football sa Amerika. So yun po yung laki ng football field. Yung tabernacle, ayan po yung nasa itaas. So ibig sabihin, halos kalahati lang ng football field, no? Yung templo na ginawa ni Solomon. Okay? So alam po natin ang nangyari sa Solomon's Temple. Nung lusubin o nasakop ng Babylonia ang Israel, nawasak po ang temple. Diba? Nawasak ang temple. Pero sa panahon ng mga Persians, binigyan sila ng authority under Zerubbabel, binigyan sila ng otoridad na bumalik sa Jerusalem upang i-renovate yung temple, yung original temple. Pero siyempre, hindi nakatulad ng original kasi renovated na. Hindi kasing ganda ng original. Okay? So maraming panahon ang lumipas, nasakop po sila ng Greece nga, Persia, tapos Greece, and then Rome. So sa panahon ng Rome, ito po yung ginawa ni Herod the Great. Okay? Ni-renovate po niya, actually hindi lang renovate full renovation kumbaga, no? Kasi sinira niya yung naunang temple at gumawa siya ng panibago. Next slide. Ayan po, ganyan na siya kalaki. Tignan niyo po yung Solomon's Temple, kaliit lang, no? Pero yung pong ginawa ni Herod, no? His purpose is to please the Jews, no? Kasi siya yung tinalagang parang pinaka-governor doon sa Galilee or sa Judah, no? Kaya para mai-please niya yung mga Jews, no, pinagawa niya yung templo. Okay? Na much bigger, no, doon sa original temple ni Solomon. Okay? So, kung tingnan po ninyo yung sa ilalim, sa Solomon's Temple, yung banda sa right, yung nasa itaas, tapos yung
American football field nandito sa kabilang side. Yung bagong temple o yung Herod's temple ay yung nasa corner. Tingnan niyo po kung gaano kalaki. Diba? Comparison, kung i-compare natin, napakalaki ng ginawa ni Herod the Great, no, para sa templo sa Israel. So meron na po dyan na women's court, no, may men's court, ayan, may mga chamber of food, chamber of lepers, north gates, no. Ayan, naka ano po. Hindi na muna natin pag-aaralan lahat. Gusto ko lang po na makita nyo kung gaano ka-magnificent. Kaya humanga yung mga humanga yung mga alagad, no, sa kagandahan ng templo. Although sa panahon po ng ating Panginoon, hindi pa fully completed yung Herod's temple. No, ginagawa pa yung outer court, pero yung inner court nakagawa na. Pero nagandahan pa rin sila. No, it took, I think, 65 years or para matapos lahat, no, pati yung outer court. Okay? So yun po yung Herod's temple. Okay? So kung kilala po ninyo si Josephus po ay isang Jewish historian. Ang sabi po niya, the temple, yung Herod's temple, was one of the most spectacular structures in the ancient world. Isa siya sa pinakamagandang struktura noong panahong yon, no? Noong unang panahon. Malalaki ang mga bato, yung mga walls niya ay gold-plated, tapos yung flooring niya ay white marble, na kapag nag-reflect yung sunlight ay parang snow. No? So, ang ganda, di po ba? So, kaya ganun na lamang po yung admiration, no, ng mga alagad. So, sa kanilang kaisipan, ang templo ay indestructible at ito ay dahil sentro sa plano ng Diyos sa buhay ng Israel. So, alam po natin, ang templo was the place of God's special manifest presence. Diba? In the Old Testament, ang templo po ang lugar, no, para makita o maranasan ng Israel ang presensya ng Diyos, kung saan nananahan ng Diyos. Although hindi naman limited ang kanyang presence sa isang lugar o sa isang templo, pero ito yung ginamit niya, no? In-honor niya si David na ipagawa siya ng temple, in-honor niya, no? At nanahan po siya. Kaya sabi po niya sa bansang Israel, iingatan ko ang templong ito at ang aking presensya ay mamamalagi dito. Okay? As long na sila'y sumusunod dun sa tipan nila o kasunduan nila sa Diyos. Okay? So the temple was the center of Jewish life. Ang templo po ay sentro sa buhay ng mga Hudyo. Kumbaga, ito yung kanilang identity. Nakikilala sila sa pamamagitan ng templo. No? Ito yung national pride nila. No? Yung buhay nila ay umiikot sa templo. It is the heart and symbol of Israel's religious, political, and economic life. So, ang lahat ng kabuhayan nila, no, yung economy ng Israel ay nandoon sa templo. Kumbaga yung templo yung buhay niya. Alisin mo ang templo, wala na ang Israel. Nagigets po ninyo? Dahil ito, ang templong ito, dito umiikot ang buhay nila. Okay? Yet, sabi nga po sa verse 2 ng Mark, sinabi ni Jesus, no? Jesus said something shocking. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang templong ito na nakikita ninyo ngayon, nagawa sa malalaking bato, ay siguradong magigiba at walang maiiwang magkapatong na bato. No? Kasi po yung event o yung sa Matthew 24, mababasa din po natin sa Mark chapter 13 at saka Luke chapter 21. Yung pong binabasa natin ngayon ay sa Mark chapter 13, no, verse 2. Siguradong magigiba at walang maiiwang magkapatong na bato. Not one stone shall be left here upon another. Walang maiiwan na bato. So ito po ay prophetic declaration ni Jesus Christ. Kung ano ang mangyayari sa templo. Anong mangyayari sa templo? Ito po ay mawawasak.
Nakakasunod po kayo? Pinrophesy po ni Jesus Christ, dineclare niya na ang templong ito na pinagmamalaki ng mga Hudyo, ang templong ito na pinagmamalaki na ginawa ni Herod ng mga Romano, ito ay mawawasak. Okay? Ito ay masisira. No? Taken down to pieces, Jerusalem will fall down. Sabi ko nga, dahil ang templo, ang symbol ng buhay ng Israel, ang Jerusalem, ang Israel ay mawawasak. Okay? So, dahil po doon, nagtanong ang mga alagad. Next slide. Okay? Nagtataka sila. No? Bakit sinabi ni Jesus yun? Ito yung buhay namin yung templo. Dito kami nabubuhay. Dito kami pinagpapala ng Diyos. Dito, politically kasi yung religious leaders nila, sila din yung mga politicians nila. Di po ba? Mga scribes and Pharisees. Okay? So, bakit masisira? Ito po yung tanong ng mga alagad nung sinabi ni Jesus yon. Tell us. Sabihin niyo po sa amin, kailan mangyayari yun? No? Sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo. When will these things be? At ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo? What will be the sign of your coming and the end of the age? Okay? Tandaan po ninyo yung word na coming at yung word na age. No? Pag sa Tagalog ay pagparito at yung Tagalog ng age sa Tagalog ay Tagalog ng age. ang Tagalog ng age ay mundo. Okay? Mamaya po, ipapaliwanag pa po natin yan. Okay? So, bago po tayo dumako dun sa sagot ng ating Panginoong Jesus, tingnan po natin, yung sinasabi ko kanina, tingnan natin yung historical context niya. Okay? Jesus and the temple. Sa Matthew chapter 21, mababasa po natin yung pagpasok, matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Natatandaan po ninyo yon? Noong nagladlad ng mga damit nila sa daan, yes, may mga dahon ng palm leaves, no? Hosanna to the Son of David, no? Sinalubong po nila ang ating Panginoon. Yung po tinatawag na triumphal entry. At pagpasok po niya sa Jerusalem, pumasok po siya sa templo. Okay? Ano po yung ginawa niya doon sa templo? Nakita niya yung mga namimili. No? Sabi niya, pumasok sa templo si Jesus at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Okay? Next verse. Sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. No? So yung templo na dapat sana ay lugar ng panalanginan, dalanginan, ito'y ginawang lungga ng mga magnanakaw. No? There was corruption inside that temple. No? Merong mga hindi ini-expose ni Jesus Christ yung corruption, yung hypocrisy, no, ng mga religious leaders. Kasi yung mga namamalit ng pera at yung nagtitinda ng mga animals, kaya po may nagtitinda ng animals doon kasi yung mga pumupunta galing sa ibang lugar, hindi na sila nagdadala ng mga hayop, ng kambing, o tupa, or dove, kundi bumibili na lang sila doon sa mismong Jerusalem. Para nang sa galon, yun yung iaalay nila. Ang bigat nga naman kung dadalhin pa nila, no? So bibili na lang sila. Kapag bumibili sila, ang mamahal. No? Pinapatungan yung presyo. No? At yung currency, yung exchange of currency, kailangan nilang magpapalit ng shekels dahil yun po yung tinatanggap, no? Doon sa templo. Okay? So, yung exchange of currency nila ay corrupt din. No? Mataas yung exchange rate nila. Ay mataas yung paano 'yon? Mataas nilang pinapapalit, no, sa mga Hudyo. So there was corruption, there was hypocrisy, no.
doon sa templo. Kaya nga po, Jesus charged, no, the temple authorities of overcharging, no, overcharging of sacrificial animals. So sa Isaiah chapter 56 verse 7, dito po natin mababasa yung sinabi ni Jesus, "My house shall be called a house of prayer for all nations." No? Kinote po niya yan. "My house shall be called a house of prayer." No? Hindi lamang sa Israel, kundi for all nations. No? Sa lahat ng mga bansa. Kasi meron ding mga taga-ibang lugar, mga Gentiles, na pumupunta doon, na na-convert sa Judaism. Okay? So, dapat sana ay maging lugar ng panalanginan, dalanginan, pero ito ay ginawang pugad ng mga magnanakaw. Okay? So, kaya nga po sa Matthew chapter 24, pinrophesy po ng ating Panginoon yung destruction, no, ng temple dahil po sa mga nangyayari doon sa loob ng temple. By the way, doon po sa Herod's temple, wala na po yung Ark of the Covenant doon. Ang nakalagay lang po doon ay isang bato. Okay? So, dahil sa papalit-palit na mga sinakop ng ibang bansa ang Israel, nawala na po yung Ark of the Covenant. Hanggang ngayon, di naman natin alam kung nasaan yung saan ba napunta yung Ark of the Covenant. Kaya yung pong Herod's Temple, wala po siyang Ark of the Covenant sa loob. Okay? Pero, nagpe-pray pa rin. Doon pa rin pumupunta ang mga Hudyo para doon mag-worship. Okay? Yun nga lang po, sabi ng ating Panginoon, ginawang pugad ng mga magnanakaw. Kaya pinagtatao po niya yung mga tables at pinaalis yung mga nagtitinda at bumibili doon. Okay? Okay. Then, after po ng cleansing of the temple, okay, by the way po, yung cleansing of the temple, it foreshadowed the end of the temple worship. Ayan pala. The cleansing of the temple foreshadowed the end of the temple worship. Diba? Sabi ko nga, pinredict ni Jesus Christ na mawawasak ang temple, so it would end the temple worship. Yung old, corrupt temple system nila ay mawawala at yung bago ang darating. It will be the inauguration of the new temple. Ano po yung new temple? His own body. No, ang katawan ng ating Panginoon. Kaya nga mababasa natin, sinabi ni Jesus, "Wasakin ninyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay aking itatayo." No? So hindi nila maunawaan yun. Ang ibig sabihin niya ay yung katawan niya. Mamamatay siya, pero sa ikatlong araw siya ay mabubuhay na muli. And later, that temple became His church, no? The true dwelling place of God. Tayo po yun. Okay? Lahat ng nanalig, Hudyo man o Hentil, lahat ng nanalig sa ating Panginoon, nanampalataya sa ating Panginoon, ay naging templo ng Diyos. Tayo po ang templo ng Diyos. Kaya nga po, now we are teaching in this church that there will no longer be a third temple. Kasi yung unang paniniwala po natin, mabubuo pa yung pangatlong templo. No? Okay na yung Solomon's Temple, Herod's Temple, wala nang pangatlong templo na mabibuild. Okay? So tayo na po ngayon ang templo ng Diyos, tayo na ang pinanahanan ng Diyos, katulad ng dinesire ng Diyos mula pa sa Genesis, ang nais niya ay makipag-commune, makipag-fellowship sa tao. At makakapag-commune lamang po tayo fellowship sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoon, Jesus. Kung mananampalataya tayo sa Kanya, kung magkakaroon tayo ng kaugnayan sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. That is His desire, to commune with us, to have fellowship with us. We are His temple. Tayo po ang templo ng Diyos. Tayo na iglesia ng Panginoon, ang templo ng Diyos. Okay? So, nasa historical context pa po tayo. Mapapansin po ninyo sa Matthew chapter 21, mababasa din po natin na kinurse niya yung fig tree dahil wala siyang nakitaan na bunga. Yun din po ay sumusimbolo sa Israel na walang nakitang bunga sa kanya. Okay? Matatandaan po ninyo, binanggit din po ni Pastora Irene yung parable of the wicked farmers, no? Na pinadala niya ang kanyang mga alipin, pinagbubugbog, na ipadala ang kanyang anak, pinatay ang kanyang anak.
Okay? So, tumutukoy po yun sa mga scribes and Pharisees, sa mga religious leaders na dapat sana ay mag-present sila ng bunga, no? Buong Israel, mag-present ng bunga, pero walang bungang nakitaan sa kanya. Okay? So, with that in mind, yung susunod po na ating point ay yung covenantal context. Tandaan po natin na ang Israel, sabi ko nga kanina, ay mayroon pong covenant with God. Okay? Di na po natin tatalakayin yung Exodus, no? Pero kung maaari po niyo basahin, mayroong covenant ang Israel sa Diyos. At yung covenant na ito, kailangan nilang sumunod, no? Kasi sinabi nila, susunod sila, nakipagtipan sila, nakipag-agree, no? Yung covenant po ay agreement, no? Kasunduan. Nakipagkasundo ang Diyos sa Israel. Ang Israel, sinabi niya na natutuparin niya ang mga kautusan ng Diyos. Okay? So, pagpapala ang darating sa kanila, sa kanilang obedience, at curse naman ang darating sa kanila kapag sila ay nag-disobey. Pero alam po natin, no, sa Old Testament, na ang buhay ng Israel ay umiikot-ikot sa nagkasala sila, tapos hingi sila ng parurusahan sila ng Diyos, tapos hingi sila ng tawad, tapos i-restore sila ng Diyos. Umiikot lamang po doon yung buhay ng Israel. No? Kaya po ang Israel or Jerusalem sin, babasahin po natin yung mga talata na nandyan. Sinasabi po nila ng mga talata na ang Jerusalem ay parang isang whore. Ano yung whore? Prostitute. No? Dahil sa kanyang pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Diyos, wala kayong ibang sasambahin maliban sa akin. Ako lamang ang tunay na Diyos. Pero, ano pong ginawa nila? Sila po ay na-impluensyahan ng mga ibang lugar at sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po, para silang whore. Faithless bride. No? Sa Old Testament, ang turing ng Diyos sa Israel ay kanyang asawa. Okay? Kanyang bride. O bride, hindi pa asawa, no? Pero, siya ay naging unfaithful. Faithless, no? Unfaithful siya na bride. A city like Sodom and Gomorrah. Alam po natin nangyari sa Sodom and Gomorrah. Di po ba tinupok ng apoy dahil sa kanilang kasalanan? So yun daw po ang Israel. Katulad siya ng syudad ng Sodom and Gomorrah. An Egyptian prostitute. No? Para daw po siyang Egyptian prostitute. No? Dahil nga po sa mga ibang Diyos-Diyosan. A fruitless vineyard. Yung po sinabi ko kanina, wala silang bunga. No? Walang nakitang bunga ang Panginoon sa kanila. A barren and withered fig tree. No? Tuyo na fig tree. Yung pong prophetic act ni Jesus Christ, no? Nung i-curse niya yung fig tree. Yun daw po ang Israel. Okay? Tingnan po natin yung kasalanan ng Israel. Kaya nga po, in the Old Testament, whenever God sends prophets, kapag nagpapadala po ng propeta ang Diyos sa Israel, sila po ay naghahayag ng kahatulan. Di ba? Yes, ipapahayag nila ang salita ng Diyos, yung mensahe ng Diyos, na kapag sila ay nagrepent, kapag sila ay nagbalik loob, no? Remember Nineveh? Yung Nineveh actually, it's, no? Sinabi ng Diyos na kay Jonah, no, na pumunta siya sa Nineveh at mangaral. Ayaw ni Jonah kasi kapag nangaral siya doon, magre-repent yung mga tao at hindi na siya hindi na hahatulan ng Diyos. No? Ganun nga ang nangyari dahil tinanggap ng Nineveh ang kapahayagan ni Jonah. Pero yung Israel, no, maraming mga propetang dumating sa kanya, pinadala ang Diyos, pero hindi po sila nakinig. Kaya sunod-sunod na kahatulan ang nangyari sa kanila. Pinadala ng Diyos ang mga propeta, pinadala din po niya ang kahatulan. No? Kapag mayroon siyang pinapadalang propeta, mayroon tiyak na kahatulan na darating. Kasi ibig sabihin, nagkasala na naman ang Israel. Okay? Kaya dun sa parable na tinukoy din po ni Pastora Irene, dun sa wicked farmers, dun sa parable na yon, ang sabi po niya sa verse 43, sige, next slide. No? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. So ito po yung hatol ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos o yung paghahari ng Diyos
ay hindi na ngayon mananahan sa Israel. Ito ay ibibigay sa iba. At yun po ang church, the new temple of God. Tayo po na mga mananampalataya, sa atin ibinigay ang paghahari ng Diyos. Okay, meron ding mga Hudyo na nananampalataya, kasama po sila doon sa church. No, sa atin ibinigay ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Next verse. Sige po. Hindi ko alam kung paano matatapos ang lahat ng ito. Pero kung saan po ako aabot, ipagpapatuloy po natin kung meron time next week. Okay? Bababasa rin po natin sa Matthew chapter 23. Pinapakita ko po sa inyo yung konteksto, no? Ito po, nasa covenantal context tayo. Pinapakita ko po na mayroong tipan ang Diyos sa Israel at kailangan siyang sumunod, no? Doon sa kasunduan nila. Okay? Pero, hindi nga po sumunod ang Israel. Kaya po, lalo na sa mga religious leaders, ito po yung sinabi ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin sa Tagalog, no? Kawawa kayo o nakakaawa kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. No? It's a direct rebuke sa mga religious leaders noong panahon niya. No? Mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Yung number 1. Hinahadlangan nila ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos by deceiving them. Dinideceive po nila ang mga tao upang maniwala sa kanila. No? Iaano na lang po natin, i-enumerate natin. Then number 2, sabi niya, kawawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang dagat at lupa, mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya, at kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyong mas masahol pa sa inyo at mas karapat dapat pang parusahan sa impyerno. Okay? So nag-i-invite po sila, nagpo-proselyte sila ng mga Gentiles para ma-convert into sa Judaism. Yung po religion nila ay Judaism. Okay? Kino-convert nila, and yet, ang sabi po ng ating Panginoon, kawawa kayo, nakakaawa kayo. Pag sinabi po yung woes, no? Yung woes, yun po ay strong expression of judgment, no? Na magiging matindi yung mangyayari sa kanila. Kawawa kayo, nakakaawa kayo. Okay? So, mas nagiging worse pa yung kanilang mga pinroselite, no? Yung mga kanilang kinonvert sa Judaism. At sa verse 16, sabi niya, kaawa-awa kayo mga bulag na kataga-akay, tinuturo nyo na kung manunumpa ang isang tao sa templo, hindi niya ito kailangan tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa gintong nasa templo, no? Yung gintong nasa templo, maybe these are offerings, no? Coming from the people. No? Kailangan nilang tuparin. O hindi ba mga korap? Mga ganid sa kayamanan? Okay? So yun po yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanila, mga bulag, mga hangal. No? Kawawa kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Ulit-ulit po yan. Kaya po 7 woes ng Matthew yan. Kayong mga mapagkunwari, binibigay nga ninyo kahit ang ikapu ng inyong pampalasa, ngunit hindi naman nyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Okay? So, meron pa po. Sabi niya, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya, ngunit ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Titindi ng mga sinabi ng ating Panginoon, no? Yung puso ninyo, no? Malinis, nililinis nila yung tasa, pero sa loob nila ay puno ng kasakiman at katakawan. Okay, verse 27, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan, mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libing ang pininturahan ng puti at magandang tignan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. No? Para daw silang libingan na maputi sa labas, pero sa loob ay marurumi. Okay? So sa verse 31, mababasa po natin, ay meron pa. Verse 29, sabi niya, nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, pinapaayos ninyo ang libingan ng mga propeta at mga taong matuwid,
At pinagaganda ninyo ang mga ito, sinasabi nyo, kung buhay sana kayo nung panahong ng inyong mga ninuno, hindi nyo papatayin ang mga propeta tulad ng ginawa nila. Okay? Kunwari, pinapaganda yung mga libingan ng mga propeta. Pero ang totoo, no, sila rin ay mamamatay ng propeta. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon sa verse 31, kung ganoon, inaamin nga ninyo na lahi kayo ng mga taong pumatay sa mga propeta. Sige, tapusin nyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi kayo ng mga lupong. Okay, remember this phrase? Binanggit din po ito ni John the Baptist. Mga ahas, mga ulupong. Hindi nyo matatakasan ang kaparusahan sa impyerno. Ito po sa Tagalog, kaparusahan sa impyerno. Kaya makinig kayo. Magpapadala ako sa inyo ng mga propeta, marurunong na tao at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong sambahan at uusigin sila sa ang lugar man pumunta. Dahil dito, mananagot kayo sa pagpatay sa lahat ng mga taong matuwid mula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Berekia, na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng altar. Talagang mga nabubuhay sa panahong ito ang mananagot sa lahat ng mga kasalanan ito. Ulitin ko po yon. Talagang, no, verse 36, chapter 23, Matthew 23, verse 36, talagang mga nabubuhay sa panahong ito, yung pong panahon ng ating Panginoon ang tinutukoy, no? Ito ang mananagot sa lahat ng mga kasalanan ito. Sa English po, assuredly. Kapag sinabing assuredly, ay tiyak. No? Assuredly, I say to you, all these things will come upon this generation. All these things will come upon this generation. Then in verse 37, ang sabi po, next slide, no? Kayong mga taga-Jerusalem, sa Tagalog po, kayong mga taga-Jerusalem, binabato nyo at pinapatay ang mga propeta na sinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon at nagkakanlong ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo, ang sabi po ng ating Panginoon. Sa English, oh Jerusalem, Jerusalem. Kapag inulit po yung word, no, sa Bible, it means talagang there is that emphasis, no? Ine-emphasize, oh Jerusalem, Jerusalem, ikaw na pumatay ng mga propeta. So sabi po niya, gusto niyang alagaan, pero ayaw nila. Kaya ano pong mangyayari sa next verse? Okay? Luke chapter 23, sinundan ni si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga ilang babaeng nagiiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Ito po yung pasan-pasan na ng ating Panginoon, no, ang kahoy, no, para siya ay pako sa krus. Okay? Pinahihirapan na siya dito. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, no, take note, Jerusalem, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa ng kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo? Okay? Another prediction of Jesus Christ kung ano ang mangyayari. Kaya sabi niya, huwag niyo akong iyakan. Ang iyakan niyo yung mga sarili ninyo, yung mga anak ninyo. Okay? Kaya sabi niya, mapalad yung mga hindi nagdadalang tao, no? Mapalad yung mga baog. Kasi matindi yung kahirapan, matindi yung kapighatian, matindi yung mararanasan po nila. Pinredict po yan ni Jesus Christ. At ano po sinabi doon sa binasa natin kanina? This will happen generation. Okay? So it's a covenantal judgment. Tandaan po natin, covenantal judgment. It's between God and Israel. So lahat po ng sinabi ng ating Panginoon na prediction ay mangyayari. Kaya sabi niya, sabihin niyo sa mga bundok, gumuho kayo sa amin. Ibig sabihin, nagpapatakip sila sa mga burol, tabunan niyo kami.
Ibig sabihin, matindi po yung mangyayari sa kanila, kaya tabunan nyo kami. Very, very, intense, no? Yung mangyayari sa Jerusalem. Kaya nagpapatabon sila, nagpapakover sila sa mga burol at mga bundok. Ganun po ang mangyayari sa Jerusalem. Okay, sabi nga po kanina, the nation of Israel who covenanted, no, married with God, was unfaithful. Siya po ay hindi naging tapat sa Diyos. No? Lahat ginawa ng Diyos para sa kanila, inalagaan sila, remember sa wilderness, lahat ng pangangailangan nila ibinigay ng Diyos, and yet naging unfaithful pa rin ang Israel. Hanggang sa panahon ng ating Panginoon, nandun yung kanilang unfaithfulness. Mas kinikilala po nila, no, ang mga namumuno sa kanila ng mga Romano, no, kaysa sa ating Panginoong Yesus. Yung nga pong sinabi natin na they rejected our Lord Jesus Christ. Nireject nila ang ating Panginoong Yesus. Bukod sa hindi nila pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pinaka naging kasalanan ng Israel, they rejected the true Messiah. Nireject po nila, tinanggihan nila ang tunay na Mesyas. Okay lang po ba yung lakas ng mic ko? Parang sobrang lakas yata. Okay lang? Okay. So next, bigyan po ninyo ako ng konting extension. No? What will be the sign of your coming and the end of the age? Ayan po. So, ano daw po yung sign ng kanyang pagdating? Kung babasahin po natin mula sa verse 4, okay, hanggang sa verse 13. Sige po. Sumagot si Jesus. No? Ito po yung sagot niya doon sa katanungan nila. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat maraming darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami, no, ang kanilang ililigaw. So mga false messiahs, marami ang darating na false Christ, no, at ililigaw sila. Okay. Verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa panahong yon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapopootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at maraming maliligaw nila. Marami ang maliligaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ipanghangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Okay? Again, sino po yung kausap ng ating Panginoon dito? Sino yung ka-converse niya? Yung mga alagad. Kaya nga po yung word na kayo, you, ay mga alagad. Sila po yung kausap niya. Okay? So, sinasabi ni Jesus na mag-iingat sila. They should be on the lookout. No? They should watch, no? At maging handa sila dahil po mayroong mga darating na mga false messiahs, magpapanggap na Kristo. No? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo upang hindi madaya ni numan. So, these events will happen in their lifetime. Doon po sa panahon nila, mangyayari ang lahat ng ito. Kasi sa Matthew chapter 24, verses 34 to 35, ang sabi po niya, okay? Assuredly I say unto you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Tama? Matthew 24, 34. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago maubos ang salinlahing ito. So yung pong generation dito ay from the Greek word genea, nang ibig sabihin ay contemporaries.
no, contemporaries ni Jesus Christ. This generation will by no means pass away. Hindi daw po mauubos ang lahi, no? Hindi mauubos ang salin lahing ito, mangyayari yung lahat ng sinabi ng ating Panginoon. This generation will by no means pass away. Ilang taon po yung generation, biblical generation, ilang taon po? Ilan? 40 years. 40 years yung biblical generation. Ibig sabihin, mangyayari ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon, yung pong mga binasa natin kanina, in their generation. Bago matapos yung 40 years, mangyayari ang lahat ng ito. Kaya ano po yung lahat ng mangyayari? Yun nga po, yung false Messiah, then magkakaroon ng wars and rumors of war. Nangyari po yan sa kapanahunan nila. After the death and resurrection of Jesus Christ, no? Nagkaroon ng persecution, ng pag-uusig, no? Ang mga alagad, no? Sabi, kinukwento ko nga po kay Pastor, kung binabasa ko po yung history ng Israel, no? Yung mga actually yung wars and rumors of war, hindi lamang po yung war between Romans and Jews, kundi yung mga kapwa Hudyo, naglalaban-laban sila. May kanya-kanyang grupo at naglalaban-laban sila. Yung mga nagre-revolts, yung mga nag-aalsa, no? Yung mga nagre-rebelde sa Romano o sa pamumuno ng mga Romans, no? Gusto nila mahikayat yung mga kapwa Hudyo nila na mag-rebelde din sila, mag-alsa din sila. At kapag hindi po sila nag-alsa, pinapatay nila. Kaya kapwa Hudyo, nagpapatayan sila. No? Wars and rumors of wars, nagkakagulo. No? Nagkakagulo na sa Jerusalem. No? Persecution, sinusunog ang mga Kristiyano, pinapalapa sa mga aso, no? Ng buhaya. No? Biro nyo, susunugin sila para gawing ilawan sa gabi, yung mga katawan nila. Yun po yung nangyari. A great persecution indeed. No? Isang matinding kahirapan ang nangyari po sa Jerusalem o sa bansang Israel. No? Kapag po kasi sinabi yung Jerusalem, yun po kasi yung sentro eh. So kapag nasira yun, kapag nawasak yun at yung temple, sira na rin yung ibang mga lugar. Okay? So, wars and rumors of wars, earthquakes and famines. Actually, yung earthquakes, nung namatay ang ating Panginoon, nag-earthquake. Nung nag-resurrect siya, nag-earthquake. No? Lagi naman yung earthquake eh. Pero ito po yung sinabi din ng ating Panginoon na nagkaroon din ng earthquakes. Diba? Nung nagpupuri si Paul ba yun? Sa kulungan, nag-earthquake, nabuksan ang prison, no? Yung bars. Okay? So, tribulation, persecution, apostasy. Maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya. Yun nga, maliban dun sa mga false prophet na dumating, na nagde-deceive sa kanila, nape-persecute pa sila. No? Kaya marami yung mga tumalikod sa ating Panginoon. Pero marami ang nagpatuloy. No? Marami ang nagpatuloy na mga mananampalataya. Okay? Lumaganap ang kasamaan, yung wickedness. Yung sabi ko kanina, Hudyo, kapwa Hudyo, nagpapatayan sila. Okay? So, yung pong sinabi ko po kanina na ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Yung pong mundo doon, bagamat mundo sa Tagalog, world sa Ingles, pero sa Griego, ito po ay oikoumene. Hindi ko yata nailagay dyan. Oikoumene, ang ibig sabihin, yung pong inhabitants ng Roman world. Yung pong mga nakatira, no, dun sa mga probinsya o sa lugar na under ng Roman Empire. Yun po yung world na tinatukoy doon. Hindi po cosmos. Kapag cosmos, it is the planet Earth, it is the universe, yung buong mundo. Yun po yung Griego ng buong mundo, yung cosmos. Pero hindi po cosmos ang ginamit. Ang ginamit ay oikoumene. No? Ibig sabihin, yung mga tao lang na nandoon, doon sa Roman Empire. Okay? Not cosmos. Okay? Darating ang katapusan. Ano pong katapusan? Katapusan ba ng mundo? Hindi po. Ito po ay end of the Old Covenant age. Ito po ay katapusan
ng lumang tipan. Yung panahon ng lumang tipan ng Diyos. Di po ba sabi ko, nakipag-covenant ang Diyos sa Israel. Nung namatay ang ating Panginoon Jesus, nag-resurrect at umakyat sa langit. Di po ba, hindi pa nawawasak ang templo? Nawasak pa lamang ang templo noong 70 AD or AD 70. Yung pong na-siege ang Jerusalem, no? Napalibutan ng Jerusalem ng mga sundalong Romano. So yung mga Hudyo, pumasok sila sa templo para doon sila humanap ng refuge, pero sinunog ang templo, kaya namatay po lahat ng nasa loob. Nangyari po yan AD 70. Okay? So lahat po ng sinabi ng ating Panginoong Yesus dito sa Matthew 24, naganap po yan from the time na after nag-resurrect, nag-ascend ang ating Panginoon hanggang sa 70 AD. No? Diba, nung palamang panahon ni na Pablo, dumaranas na po sila ng persecution. Binebehead sila, pinapatay sila, sinusunog sila. Diba? So nangyari ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi niya, this generation will by no means pass away till all these things take place. Ganon din po ang sinabi sa Matthew chapter 23 verse 36. Yung pong binasa ko kanina, nabasa na po pala natin. Assuredly, I say to you, all these things will come upon this generation. Nagtataas na ng kamay si Pastor. Konti na lang. Okay. So, Matthew 16, verse 27 to 28. Sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na iyon, gagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. May kasunod ba? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay. Tandaan po ninyo yon. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Okay? So, meron pa po bang nabubuhay dun sa mga kausap ng ating Panginoon noon? Diba? Sabi ko, kausap niya, mga Hudyo, no? Mga alagad. No? Meron pa po bang nabubuhay hanggang ngayon? Nabuhay pa? Wala na. Nakakasunod po kayo? Wala na. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, no, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ibig sabihin, doon sa panahong yon ay nangyari ang pagdating ng anak ng tao. Okay? I-discuss pa po yan ni Pastor. Pero yung pong coming, sige, skip na tayo ng iba. Next. Yan. Yung pong coming, ang Greek word niya ay parousia, ibig pong sabihin ay presence or appearing. It refers to His coming in judgment. Yung pong pagdating niya, dala ang kahatulan. Okay? So hindi ibig sabihin na personal siya or visible siyang dumating, no? Physically na dumating. Kundi ang ibig sabihin, the coming of the Son of Man, it refers to His coming in judgment. Mababasa po yan sa mga Old Testament passages like Isaiah chapter 19, no? God came in judgment. Sa Micah chapter 1, ganun din po, ang anak ng tao na nakasakay sa ulap ay dumating siya, ibig sabihin ay kahatulan ang dumating. So ganun din po ang sinasabi ng coming o yung word na coming, yung lengguwahe. No? Ibig sabihin, it refers to His coming in judgment, not physical coming. Okay? So, iba po yung physical na pagdating ng ating Panginoon. Naniniwala po tayo sa second coming of Christ. Hindi pa po siya dumarating, hindi pa siya bumabalik. Pero yung pong mga binabasa natin sa Matthew, na inaakala ng iba na hindi pa mangyayari at mangyayari pa lang sa ating kapanahunan, basahin po natin ang konteksto. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. In fact, from the time of Malachi, hanggang sa dumating si John the Baptist, isa po ang kanilang mensahe. Repent, for the kingdom of God is at hand. Dumating na ang paghahari ng Diyos, pero hindi lamang tinanggap ng mga Hudyo. Okay? Kaya po, dahil hindi nila tinanggap, ito po yung mga mangyayari sa kanila. Okay, next. Okay? What will be the sign? So, yung end of the age. Yung age po, ang Greek niya ay aion. Ibig sabihin, redemptive historical period. Not or the end of the old covenant age.
No? Yung pong Old Covenant age, yung Mosaic system. Ibig sabihin, pag nawasak ang templo, tapos na rin yung Mosaic system. Yung paghahandog ng mga hayop, naririnig nyo? Okay, yung paghahandog ng mga hayop, yung pagmimediate ng mga priest, di ba? Yun po yung ginagawa sa templo, nag-offer sila ng hayop, marami silang mga rituals, matatapos na din po yun. Kasi remember, pagkamatay po at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, nakatayo pa ang templo. So ibig sabihin, mayroong overlap. Yung Old Covenant at saka New Covenant. Ibig sabihin ng overlap, kailangan wala na yung templo kasi namatay na ang ating Panginoon. Siya na yung naialay. He is the supreme, He is the ultimate sacrifice. No? Wala nang may aalay pa dapat. Pero nakatayo pa ang templo. Kaya ang templo ay mawawasak upang inaugurate, no? Upang magsimula ang bagong templo, ang bagong kaharian. At yun po ay tayo, ang paghahari ng Diyos ay nasa sa atin ng mga puso. Amen po? So lahat po ng pinananahanan ng Diyos, nagahari na po ang Diyos sa atin. Okay? So lahat po ng binabasa natin ngayon na nangyari, na mga iniisip nating mangyayari pa lang sa ating kapanahunan, okay, nangyari na po ang lahat ng yon. Okay? So, binabago po natin ang ating perspektibo batay sa konteksto ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, hindi po tayo pwedeng kumuha ng isang talata o passages tapos gagawin nating doktrina. Hindi po kailangan nasa konteksto. Kaya kung pag-aaralan po natin ang tunay na konteksto, historical context, the covenantal context, and linguistic context ng Matthew 24, makikita po ninyo, no? From Matthew 21, 22, 23, 24, 25, makikita po ninyo lahat ng sinabi ng ating Panginoon ay nangyari noong kapanahunan nila. Amen po? Okay po. Maraming salamat po. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Okay. So, huwag mo natin kalimutan. Mayroon po pong say kami. Meron say kami, no?
Pero yung ating pinag-aralan ay yung pong coming of the Son of God. Yung po yung nasabi ni Sir Noy, yung presence lang niya, ang judgment at pananahan ng Panginoon, ng Diyos sa ating mga puso. Bagong dipan. Kaya po, di mo natin lubos malaman, pero makilala ang salita pa naman. Pero, unti-unti po, at ang Holy Spirit ang nagagabay sa atin. Huwag tayong magginawa, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mag-iba. Unti nandiyan ang Holy Spirit. Mga bagay na hindi ko kayang explain ng mga tawag-turo, ay ang Holy Spirit nandiyan po siya. Kaya po napahalaga din ang mga tawag-turo, dahil sila po ay ginagamit ni Diyos. Para malaman natin ang Bible na kung saan ay napakaganda, it is exciting, amazing, wonderful, incredible, sabi nga natin. Yan po, gano'n po ang Bible. Amen? Gano'n po ang salita ng Diyos. Hindi lang po sa libro, kundi napakaganda ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ating pagtatapos sa John 14, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi, ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo pagpunta ko, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipahanda ko kayo ng inyong matitirahan. Yes, verse 3. Okay? Wala ng verse 3. Wala? Verse 3. Wala yung verse 3. Yung verse 3 po ay, ano kasi yung verse 3? Bigyan ko keyword. Nakalimutan po na plus yung verse 3. Keyword. Verse 3. Ang verse 3 po, yung pong, ayan. Yan. Ay, di, nawala. Ay, verse 3. At kapag naipaganda ko kayo ng titiran, ako'y babalik at sasabo ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. So, ito po yung sinasabing, ako'y babalik. Ito po hindi po siya coming. Ito po yung kanyang promise. Sa na batay, nabuhay na muli, at siya po'y wanik sa langit, at siya po'y bawalik muli. Yan po ay ang Panginoon Jesus at magitan ng Holy Spirit na siya po ay babalik sa atin. Okay? So, ito po yung siya coming to. Kaya po, verse 2, balikan natin, sabi ng Panginoon, nihahanda sila, maghahanda siya ng lugar para sa kanila. At siya po, kasama na tayo doon. Ako saan po, ang Father's house, yung po temple, napaglalangan niya, yung po doon po nananahan ng Diyos. Doon po nananahan ng Diyos. Doon kanyang presensya, pinakabanal na lugar, ay yung po olis, alam doon ang kabalan ng Diyos. Yan po ang templo. O ito yung simbolo ng templo na itatayo ng Panginoon, inihanda niya nung sinamatay at siya pumunta sa sama at inihanda niya ang tirahan ng mga anak niya at yan po ay tayo. Ngayon, ang templo, ang tahanan ng Diyos ay tayo. Okay? Tayo yun. Kaya po yung mansion sa King James Version, yung mga silid. Kaya sabi ko nila, buildings, ang templo ay maraming mga silid, maraming buildings. At yan po tayo, kasama po tayo. Ngayon tayo ngayon yun. Tayo yun ang templo. Kaya kailangan mawasak ang Jerusalem. Kailangan mawasak ang templo. Dahil tayo po, ang next generation, nasa plano po yun, nasa plano po ay yung Diyos, sabi nga ng Matthew chapter 5, yung Lord's Prayer, on earth as it is in heaven. Kung paano ang earth ngayon, ang siyang tahanan ng Diyos, at yan po tayo. Kaya po ngayon, ay ang kamatayan ni Kristo, kanyang muling pabalik sa kama, ayun po ay paghahanda
sa bagong tahanan sa atin, bagong tahanan, at yan po, tayo yun, ang mga anak niya. Kaya, mga kapatid, ang langit, bakit ang langit? Kundi ang langit ay nasa atin. Ang karya ng Diyos ay nasa atin. Wonderful, wonderful. Kaya mga kapatid, huwag mo sabihin, pagdating ko ang langit, huwag mo sabihin nyo, dahil pagtutuyo, ang langit ay nasa iyo na. Kaya kailangan mo rin makilala, malaman ang magandang langit ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang langit, bakit nandito? Kasi ang presensya ng Diyos, ang kabalal-balal ng Diyos, nandun sa templo, ngayon ay nasa atin na. Kaya nasa langit po tayo. Palakpan natin pa naman. Nasa langit po tayo. Kailangan lang nating malaman, kailangan nating acknowledge, kailangan lang nating itong panampalatayaan na ito ay nasa atin. Sa ating mga buhay. Kaya sa next Sunday po, kita-kits po tayo. Amen? Kaya po, tuloy natin malaman ang maganda na ang plano po na ngayon, ngayon, at magpakailanman ang maganda na kaya po, hindi po lang pong nakakatakot sa Bible, kundi lahat ay maganda, lahat ay biyaya, lahat ay kabutihan, lahat po ay para sa lahat ng tao. Dahil ang Diyos ay galing sa kanyang tao, mahal niya ang lahat ng tao, nasa tao lang, kung bakit siya mapapabak. Pero, kailanman, ang Panginoon ay lagi sa tapat, mabiyaya, mabuti sa lahat ng tao. Nasa kanya, nasa tao, kung tatanggapin niya, kilala niya ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya po, tayo na tumanggap ang Panginoon, ayahan natin na lumaganap ang kaliwanagan, kabutihan, at ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Iyan po ang ating mga buhay-buhay sa araw-araw. Hindi po tayo nandito sa mundo para lamang kumayod, bahala buhay, magpayaman, magkaroon pera. Kasama po yan. Pero ang pinakahigit doon ay patuloy na maranasan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang langit ay nasa atin na. Huwag na natin itong wasampa, kundi nasa atin na. Kaya purihin po, pasalamatan na natin sa kanyang puti. We give praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hello, tumayo. Hallelujah. Maraming salamat sa ginagawa po namin. Ganun din sa kanyang pamilya. Amen. Hallelujah. Pray pa na, Lord, salamat po kayo naman. Napatuloy pa kayo ang iyong biyaya, ang iyong pagpala, ang iyong kabutihan ay nalalaan sa tao. Kundi lahat ay binigay mo. Sabi nga na Romans 8:32, kung ang inyong buto anak ay hindi mo pinagkait, ano pa ang mga bagay na hindi mo kaya ibigay sa amin? Ano pa ang mga bagay na hindi mo ibigay? Kaya Lord, wala kaming pangailangan, wala kaming problema, kundi anuman Panginoon ay nasa iyo ay nasa amin na. Kaya Lord, manahan kami sa inyo. Manahan kami sa iyong presensya, ang langit Panginoon sa ating sa buhay na. Kaya Lord, hindi po kami narito para maghirap, para magsakripisyo, para mag-survive Panginoon. Kundi Panginoon, narito kami para enjoy namin ang buhay nito na bigyan mo sa amin. We give praise and glory to the Father, Son, and Holy Spirit. And we all say, Amen, Amen. God bless you all. Hallelujah. Sa lahat po ng mga